Magandang araw o gabi, Sir Casper. Kumusta ka? Huwag ka sanang magsasawa na mag-upload ng mga kwentong aswang dahil nawawala ang stress namin kapag napapakinggan namin ang iyong mga kwento. Alam kong mahirap paniwalaan ang aking karanasan, pero nangyari talaga ito sa totoong buhay. At sana'y magbigay ito ng aral sa lahat ng mga tagapakinig ninyo. Ako nga pala si Melvin, taga Siquijor. 20 anyos na taong gulang ako nang mangyari ito. Taong 1990s. Sisimulan ko na ang aking kwento. Mahirap lamang ang buhay namin, Sir Casper. Nagtitinda lang kami ni tatay ng kung ano-ano sa mga barangay, katulad ng mga gulay, isda o tuyo. Gamit ang karito na magkasama naming itinutulak. Minsan paldo sa pagtitinda, pero madalas sakto lang. Patay na pala ang aking nanay ng mga panahong iyon. Binawi na ito sa amin. 10 taong gulang pa lamang ako dahil sa sakit na TB. Kahit papano nagtagal ang buhay ni nanay dahil sa maintenance. Pero yun nga, yung mga panahong iyon ay mahirap gamutin ang ganong sakit. At ang masakla pa ay nakakahawa ito. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi kami nahawa ni tatay. Mahirap man pero kailangang lumaban at magpatuloy. Oo nga pala, kadalasan ang tinitinda namin ay inaangkat lang namin. O di kaya ay meron kaming amo. Kumbaga ibang namumuhanan, tapos kami lang ang naglalako. Hanggang sa isang hapon noon. Ito lang bang napagbintahan ninyo? Galit na tanong ni Don Isidro isang hapon. Matapos naming ibigay ang kita sa pagtitinda ng gulay. Pasensya na kayo, Don Isidro. Matumal lang po talaga ngayon. Hayaan ninyo at babawi kami bukas. Hinging paumanhin ni tatay. Napabuntong hininga na lamang si Don Isidro at sinabi na ayusin ang trabaho namin kung gusto namin na hindi na matanggap bilang tindero niya. Para matapos na ang usapan, kami na ang nagpakumbaba at humingi ng tawad. O siya, umalas na kayo. Agahan nyo na lang bukas para maaga kayong makatinda at makabawi. Pagtataboy ni Don Isidro sa amin. Binigyan naman kami ng kakarampot na sahod na pinambili namin ng bigas at ulam na dilata. Habang pauwi sa bahay na nilalakad lang namin, humingi ng paumanin si tatay sa nangyari. Sinabi ko naman na wala yon, dahil ganon talaga ang ugali ni Don Isidro. Hayaan mo, anak, makakaalis rin tayo sa ganitong sitwasyon. Pangako ni tatay sa akin. Tumigil ako at hinarap si tatay. Hinawakan ko ang kanyang balikat. Sinabi ko sa kanya na ayos lang kung ganito man ang buhay namin. Ang mahalaga, nakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Pero nangako ako na magsisikap ako para maiahon sa hirap ang buhay namin. Nagpasalamat sa akin si tatay dahil may ganun akong pangarap. Dumaan kami sa tindahan at bumili na nga ng aming kakailanganin. Yan na naman ang ulam nyo, Tonyo. Hindi ba kayo nagsasawa? Tanong ni Aling Rita. Hindi na sumagot si tatay. Ngumiti lamang siya. Pero hindi ko mapapalampas ang sinabi ng ginang. Aling Rita, wala namang problema kung ito lang naman ang ulam namin. Ang mahalaga, may nakakain kami sa araw-araw. Paliwanag ko. Hindi nakasagot si Aling Rita. Sumisimangot lamang siya. Kami naman ni tatay ay umalis na. Pinagsabihan pa ako ni tatay na hindi ko na dapat pang pinatulan ang ginang. Ipinaliwanag ko naman na minsan ay kailangan namin ipagtanggol ang aming sarili para hindi kami iniinsulto ng iba. Tinapik na lamang ni tatay ang aking balikat. Nagmana ka talaga sa iyong ina na matapang, no? Matapang na sabi ni tatay
Ngumiti lamang ako at nagpaalam na magluluto na ng hapunan. Magsasaing lang naman ako. Magpahinga na lamang siya kasi siya na ang napagod sa pagtitinda. Nang matapos ako magsaing, naghapunan na kami para makapagpahinga at makapagtinda bukas ng umaga. Kinabukasan nga, maaga kaming nagising para magtungo sa bahay ni Don Isidro. Nang makuha na namin ang mga paninda, naglako na kami sa mga bara-barangay hanggang sa bayan. Kahit papano ay may mga bumibili, kahit pa isa-isang supot man lang. Tumambay kami sa bandang palengke dahil yun ang maraming tao, hanggang sa may lumapit sa amin na ginang. "Magkano itong pinikas na buwad ninyo?" tanong niya habang nakatingin sa aming paninda. Pinakatitigan ko ang ginang. Sa tansya ko, magkasing edad lamang sila ni tatay. Maganda pa rin ang ginang at halatang alaga sa katawan dahil kahit may edad na, ay makinis pa rin ang kanyang kutis at wala itong kulubot. Sinabi ko ang halaga ng isang supot na pinikas na buwad. "Sige, pakuha ako ng 10. Wika naman ng ginang. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Medyo malaki na yon at tiyak na matutuwa si Don Isidro dahil hanggang hapon pa kami magtitinda kaya malaki-laki ang kikitain namin. Maging si tatay ay hindi makapaniwala sa sinabi ng babae. Iyon ang unang pagkakataon na may bumili sa amin na ganoon karami na paninda. "Sige po, maraming salamat po nang," magalang kong sabi. Minamadali ko itong binalot sa dyaryo at saka nilagay sa supot. Mahirap na kung nagmamadali ang ginang at baka magalit pa siya sa amin. "Hindi nyo kailangang magmadali dahil hindi naman ako nagmamadali," natatawang sabi ng ginang. At nang maibalot namin iyon, ibinigay namin iyon sa ginang. Sinabi niya na hintayin lang saglit ang kanyang apo dahil papunta na roon para sunduin siya. Ibinigay na niya sa amin ang bayad at binigyan pa kami ng pakonsuelo. Kumbaga tip. "Maraming salamat po. Malaking tulong na po ito sa amin." "Walang anuman. Basta pag-igihan nyo lang." Ngumiti lamang ang ginang. Ilang sandali lang, may papalapit na motor sa amin na tricycle at maingay ito. Hanggang sa huminto iyon sa tapat ng ginang. Bigla na lang may lumabas na isang dalaga na sa tingin ko ay kasing edad ko lamang. Manghang-mangha ako, lalo na si tatay. "Bakit kanyo?" Kasi nitong mga panahong ito, kapag may motor na ang isang pamilya o ang isang tao, isa lamang ang ibig sabihin noon. May kaya sila sa buhay. Lumapit kami ni tatay at siya na ang nagbitbit ng ibang mga dalahin ng ginang. Muli nagpasalamat kami. Bago naman sumakay ang babae, tumingin pa ito sa akin. Na mga sandaling iyon ay nakaramdam ako ng pagkailang at panliliit sa sarili. Pero naramdaman ko ang kahulugan ng love at first sight. Pero doon din ako nalungkot. Kasi nga, sino ba naman ako para mapansin ng babaeng iyon? Hanggang sa... "Type mo yung babae ano?" tanong ni tatay bigla. At nabalik ako sa realidad. Oo tay, ang ganda niya kasi. Natawa na lamang si tatay at sinabi na imposible na kaming magkita noon. Niyaya na niya akong magtinda na muli sa kabilang panig naman ng bayan. Natapos ang maghapon namin na may 3 supot na natira. Tuwang-tuwa kami ni tatay na umuwi dahil malaki ang sasahuri namin ng araw na iyon. "Malaki ang sasahuri natin anak. Matutuwa si Don Isidro nito." Natutuwa ang sambit ni tatay. "Oo, persentuhan ng sahod namin Sir Casper.
at araw-araw namin iyong nakukuha. Wala naman kasi kaming ibang pagkukunan ng pera. Pagkarating namin sa bahay ni Don Isidro, nang makita niya ang aming kita, tuwang-tuwa pa ang mokong. Ang galing ninyo. Kaya medyo malaki ang sahod ninyo ngayon. Masayang sabi ni Don Isidro. Ngunit nanlumo kami nang kaunti lang ang idinagdag sa sahod namin. Wala po bang dagdag ito, Don Isidro? Kailangan po kasi namin ng pera ngayon para maipaayos yung bubong namin na tumutulo na. Bibili pa kami ng nipa. Pakiusap ni tatay. Subalit, nagalit lamang si Don Isidro. Bakit daw kami magrereklamo? Okay naman daw ang sahod namin noong mga nakaraang araw, kahit kaunti lang ang kita. Para man lang daw makabawi siya. Magsasalita pa sana si tatay. Subalit hinawakan ko na ang kanyang kamay at bumulong na lamang na ayos na yon kaysa magkagulo kami. Huminga na lamang ng malalim si tatay. Ayos na po ito, Don Isidro. Maraming salamat po. Nakangiti kong sabi. Tumango lamang ang Don at pumasok na sa loob ng bahay. Sinabi ko din kay tatay na walang magandang maidudulot kung init ng ulo ang paiiralin. Hanggang sa nag-goal daw na si tatay at naiintindihan na rin niya. Nainis lamang daw siya dahil inaabuso kami. Kasi Sir Casper, may sahod talaga kaming arawan bukod ba sa tip kapag malaki ang benta namin. Iyon ang kasunduan bago kami magtrabaho roon. Paghirap talaga maging mahirap. Dahil lang sa kailangan mo ng trabaho ay inaabuso ka at hindi ibinibigay ang tamang kita para sa atin. Malungkot na sabi ni tatay. Wala po tayong magagawa, tay. Tayo po ang may kailangan ng pera, kaya tayo ang magpakumbaba. Tayo, mahihirapan maghanap ng trabaho, pero sila, madali lang tayong papalitan. Tugon ko at hinagod ang likod ni tatay para gumaan ang kanyang loob. Dumaan kami sa tindahan ni Aling Rita at bumili na naman ng mauulam. Dahil may maliit siyang talipapa sa tabi ng bahay, nagpasya na lang kami na bumili ng Jollibee. Di joke lang. Nang makauwi, nagluto na ako. Si tatay naman ay nagsibak ng kahoy sa likod bahay. Kinabukasan, ramdam ko na walang gana si tatay magtinda. Pero ganun pa man, pinilit pa rin niya para may kita kami ng araw na iyon. Hindi ko naman masisisi si tatay. Nagbigay ulit ng paninda si Don Isidro. Galingan ninyo magtinda ha, para may kita kayo ulit ngayon. Nakangising sabi ng Donyo. Itinulak namin ang kariton patungo sa mga barangay at sa mga karatig bayan kung saan ang ruta namin ng araw na yon. Huminto kami sa tapat ng di kalayuang palengke at naghintay kami kung may bibili. Tinanong ko si tatay kung ayos lang ba siya. Tumango lamang ito. Hinawakan ko ang kamay niya. Magiging maayos din ang lahat, tay. Makakausad din tayo. Puno ng pag-asa na sabi ko. Napatingin si tatay sa tapat, kaya napatingin na rin ako ron. Kumabog ng mabalis ang tibok ng puso ko nang makita muli ang babae na nakita ko kahapon. Napatingin sila sa amin. Kumaway naman ang ginang, kaya kumaway rin kami pabalik. Napatingin sa akin ang dalaga. Napakaganda niya talaga, Sir Casper. Kumbaga yung ganda niya, ibang-iba sa ganda ng mga babaeng nakita ko. Na noong mga panahong iyon ay bibihira din makakita ng magaganda. Gawa ng balot na balot sila sa suot nila at saya pa noon ang nauuso. Oo, ganun lang talaga kapag gusto mo ang isang babae. Kahit anong suot nito, makikita mo pa rin ang kagandahan. At isa pa, para bang sa tingin mo'y siya lang ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa
na hindi pa nahukay. Sumakay sila ulit sa tricycle na nasa harap ng palengke at minamaneho iyon papunta sa amin. Mukhang marami-rami na naman kaming bibilhin. Nakangiting sambit ng ginang. Bumaba ito ng sasakyan. Ang dalaga ay nananatili lamang sa loob ng sasakyan. Ano pong bibili nyo, Nang? Tanong ko. Napaawang ang labi ko nang sabihin niya na lahat daw ay bibilhin niya para daw may kita na kami. Napatayo si tatay at sinabi na hindi niya kailangang bilhin lahat dahil hindi kami ang kumikita kundi ang boss naming kuripot. Tay naman, malay mo, malaki ang bigay niya sa atin ngayon, di ba? Kahit na, siya na lang ang nakikinabang. Galit na sabi ni tatay. Napabuntong hininga ako at humingi ng paumanhin sa ginang. Sinabi ko na rin kung bakit naging ganoon ang sinabi ni tatay. Ngumiti lang naman ang ginang. Sinabi niya na hindi namin kailangang magpaalila sa aming amo. Bibigyan daw niya kami ng trabaho na maganda ang kita. Yun ay kung papayag kami. Talaga po, madam. Hindi na namin kailangan magtinda dito ng gulay. Masaya akong sabi. Nakangiting tumango naman ang ginang. Maging si tatay ay natuwa sa sinabi niya. Matapos pakyawin ang aming paninda, ay umalis na kaagad sila. Bukas daw ay magkikita kami roon para sumama sa kanila at makikita namin ang kanilang bahay at makapagsimula na sa aming trabaho. Masayang masaya kami noon ni tatay dahil bukod sa makakaalis na kami kay Don Isidro, mabibigyan pa kami ng magandang trabaho. Mababait pa ang aming magiging amo. Napakasaya ako ngayon, Melvin. Akalain mo yon, makakaalis na tayo sa kuripot na Don Isidro na yon. Masayang sabi ni tatay habang pauwi na kami. At nang makauwi na kami, natuwa si Don Isidro nang ibigay namin ang kinita namin sa pagtitinda ng gulay ng araw na iyon. Ibinigay niya ang sahod namin at binigyan kami ng tip. Dahil may trabaho na kami bukas ni tatay, nagpaalam na kami na aalis na bilang tindero niya. Bakit naman? Ayaw niyo bang magtinda ng kamatis o mga gulay? Huwag kayong mag-alala, tataasan ko ang sahod ninyo. Pakiusap ni Don Isidro. Ngunit pinanindigan namin na aalis na kami sa trabaho. Hindi ko maintindihan kung bakit galit na si Don Isidro at binantaan kami na wag nang babalik sa kanya kung magkaproblema kami sa bago naming trabaho. Bilang pagtanaw ng utang na loob, nagpasalamat pa rin kami sa matanda dahil maganda ang kita namin ng araw na yon. Bumili kami ng isda ni tatay at saka inununan iyon. Tay, lagi ko nang makikita yung babae. Gusto ko talaga siya. Pag-amin ko kay tatay na hindi ko napigilan. Ngumiti lamang si tatay at sinabi na magugustuhan rin ako ng dalaga. Sinagot ko na sana nga dahil magkaiba ang katayuan namin. Sila mayaman, kami mahirap lamang. Walang mahirap at mayaman kapag tumibok ang puso, anak. Mukhang hindi tumitingin sa estado ng buhay ang ginang. Hindi man lang natin natanong ang kanyang pangalan, di ba? Malungkot na sabi ni tatay. Sinabi ko na magpakilala naman siguro bukas ang ginang. Maaga kaming natulog ng gabing iyon para may lakas kami sa unang araw ng bagong trabaho namin. Maaga kaming nagising kinabukasan dahil na rin sa excitement. Nang makakain ng almusal, naganda na kami para magtungo sa tagpuan. Binilisan namin ang lakad para mabilis kaming makarating. Excited na talaga ako, tay. Ito na ang sagot sa mga panalangin natin. Na sana magkaroon tayo ng maayos na trabaho at makausad sa buhay. Puno ng pag-asa kong sabi kay tatay nang nasa tagpuan na kami. Tama ka dyan, Melvin.
Tugon naman ni tatay. Nang makarating na sa tagpuan, naghintay lang kami ng ilang minuto hanggang sa dumating nga ang ginang. Huminto sila sa tapat namin. Sinabihan kaming sumakay na sa sasakyan. At nang makasakay, pinausad na ng driver ang sasakyan. Matagal na kaming naghahanap ng makakasama o maging boy sa bahay. Pero mahirap magtiwala ngayon, lalo na't may mapagsamantalang mga tao. Wika ng ginang habang nasa biyahe kami. Sumang-ayon naman kami at nagpasalamat dahil kami ang napili nila. Ang sabi ng ginang, nakita raw sa amin ang pagtutulungan at ramdam niyang mabubuti kaming tao. Mahigit 30 minuto ang itinagal ng aming biyahe hanggang sa huminto kami sa isang 2 palapag na bahay. Bahay niyo po ito, madam. Ang ganda po. Puno ng paghanga kong sabi. Tumango ang ginang. Sabay-sabay na kaming lumabas ng sasakyan at pumasok sa loob ng bahay. Hindi niyo pa pala alam ang aking pangalan. Ako pala si Erlinda. At siya naman ang aking nag-iisang anak na si Mayumi. Namatay na ang kanyang ama noong 1 taon dahil may pumatay sa kanya. Malungkot at puno ng bigati, sabi ni Madam Erlinda. Paumanhin po. Nakikiramay po kami, madam. Wika ako naman. Tumango lamang ang ginang at nagsimula nang sabihin ang aming trabaho. May maluwang na bukirin ang ginang sa gilid ng kanyang bahay. Kami ang bahalang mag-aasikaso roon. Maghahanap ng mga taong makakatulong namin sa pagtatanim at pag-aani. Kapag walang ginagawa sa bukid, kami naman ang bahala sa paglilinis ng bahay at bakuran, mga hayupan, at paghatid kay Ma'am Erlinda sa kanyang negosyo. Kumbaga, all around kami na tatay. Naiintindihan niyo ba ang mga bilin ko? Tanong ng ginang. Opo, madam. Makakaasa kayong gagawin namin ng maayos ang aming trabaho at hindi namin sisirain ang tiwalang ibinigay ninyo. Tugon ni tatay. Ngumiti lamang ang ginang. Bilang pagsisimula, maglilinis kami ng mga kulungan ng hayop, ng bakuran at ng bahay mismo. Masaya kaming nagsimula ni tatay sa aming bagong trabaho. Tanghali na nang matapos kami sa aming mga ginagawa. Mang Tonyo, Melvin, kain na muna, tapos na akong magluto. Paanyaya ni Mayumi. Mula sa ginagawa, napatingin ako sa dalaga na napakaganda sa suot nitong puting bestida. Siniko ako ni tatay at sinibayang tigilan ko ang pagtitig at pumasok na lamang sa loob. Nag-iwas naman ako ng tingin nang tignan ako ni Mayumi. Itinigil ko ang ginagawa ko at sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay. Nang magkakain na, ang sarap ng tinola. Sinong nagluto? Tanong ni Tonyo. Ako po, Mang Tonyo. Sagot naman ni Mayumi. Siniko ako ni tatay. At nakuha ko naman ang ibig sabihin nun. Nang matapos kaming kumain, may ginagawa na naman kami. Nagtabas kami ng mga damo sa di kalayuan na sakop din ng kanilang lupa. Bandang 5:00 ng hapon kami natapos sa trabaho nun. Aminin ko, Sir Casper, sobrang gaan ng araw namin at masaya kami sa aming ginagawa. Nagpaalam na kami na uuwi na, ngunit sinabihan kami ni Madam Erlinda na doon kami titira sa bahay nila. Sasamahan na lamang kami na kunin ang mga gamit namin sa bahay. Totoo po, Madam Erlinda? Nagtataka kong tanong. Ngumiti at tumango naman ang ginang. Huwag mo na akong tawagin na Madam Erlinda. Tia Erlinda na lang. Masyadong formal kasi. Natatawang tugon ng ginang. Tumango na lamang ako. Medyo nakakahiya,
Pero mas maganda daw roon na doon na kami tumira para hindi na kami umuwi kada hapon at mamasahe pa o di kaya ay maglalakad. Natuwa naman si tatay sa desisyon na yun ng ginang. Kumain na muna kami ng hapunan bago nagpasyang bumalik sa bahay. Kulang 1 oras ang itinagal ng biyahe namin dahil baryo iyon. Lalo na ng mga panahong iyon ay hindi pa halos simentado ang mga daanan. Nang makarating sa bahay, ipinark ang sasakyan sa labas ng bahay. Bumaba na kami ng sasakyan at pumasok sa loob ng bahay para samahan kaming maghakot ng gamit. Pasensya na po kayo, Tita Arlinda. Naabala pa namin kayo. Hinging paumanhin ko. Boss kasi namin siya pero naroon sila para tulungan kami. Wala iyon, Melvin. Parang pamilya na rin ang turing ko sa inyo. Hindi kabawasan ng pagiging boss kong tutulong kami ng anak ko dahil pare-parehas lamang tayong tao. Makahulugan na sagot ni Tita Arlinda. Ngumiti naman ako at nagpasalamat. Sa totoo lang din ay nahihiya ako sa dalaga dahil sa itsura ng bahay namin. Ngunit natutuwa din ako dahil may mga kagaya pa nila na napakabuti ng puso at hindi binago ng pera. Habang naghahakot ng gamit, biglang nakaramdam ng pangangati ng balat si Tita Arlinda. Inutusan niya si Mayumi na kunin ang gamot doon sa sasakyan. Si tatay ay nasa loob ng kwarto at inilalagay sa kahon ang mga damit namin. Kaya hindi niya nakita ang nangyari kay Tita Arlinda. Ako naman ay lumapit sa ginang. Ayos lang po ba kayo, Tita Arlinda? Nag-aalala kong tanong. Napahawak sa dibdib ang ginang. Ginulat mo naman ako, Melvin. Oo, ayos lang ako. May allergy lang ako sa balat. Paliwanag ng ginang. Napatingin ako sa kanyang kamay na namumula. Pumasok si Mayumi dala ang 1 botelya at ipinainom iyon kay Tita Arlinda. Ilang minuto ang lumipas matapos niya iyong inumin. Nawala na ang pamumula ng balat nito. Ituloy na natin ang paghakot ng mga gamit para mabilis tayong matapos. Nang matapos, inilagay na namin sa sasakyan ang mga gamit. Babalikan na lamang namin bukas ang iba pang gamit. Nang makabalik ng bahay ni Tita Arlinda, sinamahan naman kami ng ginang sa magiging silid namin. Magandang silid. Kulay abo ang kulay ng pinto na para bang pinasadya sa amin. Maluwang din ang kama at kasya kaming dalawa ni tatay. Kinuha namin ang aming mga gamit at inayos iyon sa silid namin. Nakangiting pinasadahan ni tatay ang kabuuan ng silid. Ang ganda dito, anak. Hindi ko akalain na magkakaroon pa tayo ng ganito kagandang silid. Masayang sambit ni tatay. Tinignan niya ang kama. Lumapit roon at humiga. Masaya ako dahil nakikita kong masaya si tatay. Itong mga panahon kasi, kapag gawa na sa katre at magagandang kawayan o kahoy ang higaan mo, ay espesyal na iyon. Magpasalamat tayo sa itaas, tay. Siya ang dahilan kung bakit ganito ang buhay natin ngayon. Tumango si tatay. Nang matapos kaming magligpit, pumasok naman si Tita Arlinda sa kwarto. Tinanong kami kung kumusta ang pananatili namin doon. Sinabi ko na masaya kami sa bago naming silid, sa bago naming trabaho, at nawala na kami sa dati naming buhay. Tinignan ni Tita Arlinda si tatay. Masaya ako para sa inyo. Melvin, pwede ko ba makausap ang tatay mo? Tanong ng ginang sa akin. Tumango naman ako. Tumayo din si tatay at lumapit sa ginang at saka lumabas na ng silid. Ako naman ay nahiga lang sa kama at dinamang pagbabago ng aming buhay ng biglaan.
Napatingin ako sa pinto nang pumasok si tatay. Niyaya niya akong matulog na. Nagtataka ako dahil nag-iba ang aura niya. Pero hindi ko na pinansin dahil baka pagod lamang siya. Kinabukasan, balik ulit kami sa trabaho. Kakasimula pa lamang namin nang biglang dumating si Tita Erlinda. "Tonyo, may sasabihin ako sa'yo," wika ni Tita Erlinda nang magtungo siya sa likod ng bahay. Kasalukuyan kasi naming inaayos ang bakuran na may mga halaman na kailangan ng pagandahin. Nagpaalam naman sa akin si tatay. At doon nagsalubong ang kilay ko nang makita kong hinawakan ni tatay ang kamay ni Tita Erlinda. Para bang may napapansin akong kakaiba. Lumipas ang isang oras pero hindi pa rin bumalik si tatay. Hanggang sa, "Melvin, kain na tayo. Baka gutom ka na." Paanyaya sa akin bigla ni Mayome. Pumasok naman ako sa kusina. May nadatna na akong pagkain roon. Sabay kaming kumain ng dalaga. Tinanong ko siya kung saan nagpunta si Tita Erlinda at si tatay. Hindi daw alam ni Mayome. Ako naman ay hindi ako nag-isip ng masama nun, Sir Casper. Dahil may tiwala ako kay Tita Erlinda. Matapos kumain, bumalik na lang ako sa trabaho. Medyo marami-rami pa kasi ang gagawin namin nun at kailangang tanggalan ng mga sanga. Kulang-kulang isang oras na akong nag-aayos ng mga halaman nun nang dumating si tatay. "Tay, saan kayo galing ni Tita Erlinda?" Tanong ko. May pinuntahan lang kami anak at doon na lang din kami kumain. Ang totoo kasi niyan, may gusto ako sa amo natin." Pag-amin ni tatay. Nanlaki ang mga mata ko at napaawang ang labi dahil sa sinabing iyon ni tatay. "Tay, bakit? Ang bilis naman ata." Tanong ko. Ang sabi lang niya ay ganun daw talaga. Mabilis lang daw niyang naramdaman na may gusto siya kay Tita Erlinda. Pero na mga sandaling iyon mga kaaswang ay parang may duda ako. Gabi na nang matapos kami sa ginagawa. Niyaya na kami ni Tita Erlinda na kumain na ng hapunan. Habang kumakain, napabitaw ako sa kutsarang hawak ko nang hawakan na lang bigla ni Tita Erlinda ang kamay ni tatay at itaas iyon. "Melvin, may relasyon kami ng tatay mo. Okay lang naman yun sa'yo, di ba?" Tanong bigla ni Tita Erlinda na may ngiti sa labi. Siyempre ako naman ay nagulat na para bang naiilang. Hindi ko alam kung ano talagang mararamdaman ko nun. Lalo na kay Mayome. Di ko alam sa kanya kung okay lang ba sa kanya. Subalit walang dahilan para hindi ko sila payagan. Gusto ko rin na maging masaya si tatay. Napatingin ako kay tatay na seryosong nakatingin sa akin. Tumango-tango na lamang ako na parang naiilang. Wala pong problema, tita. Masaya ako para sa inyo ni tatay." Tugon ko. Na kunwari masaya akong sabi pero kabado talaga ako. Pasimple din akong napasiplat kay Mayome. Iniisip ko na baka hindi siya masaya, kaya maya-maya ay napag-isipan kong kausapin siya. Matapos kumain, nagpaalam na sina tatay at Tita Erlinda na pupunta sa bayan dahil may bibilhin daw sila. Na nitong mga panahong ito ay wala akong kaida-ideya na may bukas pa bang tindahan sa bayan. Inong kapanahunan ko kasi daw, Sir Casper. Oo, malayo kami sa bayan. Pero hindi na nagbubukas ng gabi ang mga tindahan doon sa ganong panahon. Subalit, wala sa isip ko yon, kaya hinayaan ko na lang din na aalis sila. Dito naman ay kasalukuyang naguhugas ng pinggan si Mayome nang lapitan ko siya. Kahit kinakabahan ay nilakasan ko ang aking loob. "Mayome,
Hindi ka ba masaya na may relasyon sila tatay at tita Erlinda? Tanong ko bigla. Natigil naman sa ginagawa ang dalaga at humarap sa akin. Ayaw ko mang sabihin to, pero kailangan mong malaman na hindi mahal ng tatay mo si mama. Ang totoo niyan, aswang si mama. Totoo bang sinabi mo? Huwag ka naman sana magbiro ng ganyan. Ang pangit. Medyo napainit ako nun. Tumango si Mayumi. Naamin niya na hindi niya tunay na ina si Tita Erlinda. Napulot lamang daw siya ng ginang. Pero tao ang asawa ni Erlinda. Pero kailangan kong gumawa ng paraan para hindi tuluyan na magiging aswang si tatay. Kung ganon, maraming salamat Mayumi, sagot ko. Muling humarap si Mayumi sa ginagawa. Hindi ko maigalaw ang aking katawan kahit gusto ko nang umalis. Masyado akong nabigla at hindi ako makapaniwala na aswang ang ginang na pinagsisilbihan namin. Kaya pala yung driver nila ay hindi nag-i-stay doon at para bang ilang na ilang ito sa mag-ina. Akala ko maayos na ang buhay namin doon, pero hindi pala. Muling humarap si Mayumi at nakahinga ako ng maluwag. Nang sabihin niya na tutulungan niya ako. Sinabihan niya ako na mag-usap kami mamaya. Inintay ko siya sa salas. Nung natapos na siya, ay kaagad niya akong pinuntahan doon. Mayumi, ano pa ang kailangan kong malaman? Tanong ko nang makaupo na siya. Marahil ay na-hypnotize mo ni Mama ang tatay mo at niyanggaw gamit ang laway. Tiyak na maghahasik na sila ng lagim sa baryo o sa mga karatig baryo. Panimula ni Mayumi. Lahat ng mga naging kasama nila sa bahay ay pinapatay daw ni Tita Erlinda kapag hindi pumayag sa gusto na maging aswang at mangyanggaw ng tao. Tinanong ko siya kung ano ang dapat naming gawin. Kailangan kong pigilan si tatay at makabalik sa tamang pag-iisip. Tiyak daw ng gabing iyon sila nagsimula na maghanap ng mga bibiktimahing mga hayop. Hindi ko hayaan na tuluyan na maging aswang si tatay. Seryoso kong sabi. Tumayo ako at nagpaalam na matutulog na. Ngunit ng gabing iyon ay para bang hirapan ako sa pagtulog. Pabiling-biling pa ako sa higaan. Naroong tatayo. Naroong gusto kong sumilip sa labas pero hindi ko magawa dahil kinakabahan ako. Limbarok, bakit hindi ako makatulog? Tanong ko sa sarili ko habang nakahiga ulit sa kama. Marahil ay nag-aalala ako kay tatay dahil anong oras na hindi pa rin sila dumadating. At dahil hindi talaga ako makatulog noon, lumabas muna ako ng bahay para magpahangin. Ilang minuto akong nakatayo roon nang marinig ko ang sasakyan ni Tita Erlinda. Nagtago ako sa may puno na nasa tabi ng bahay. Nang makapasok ang sasakyan, bumaba si na tatay at Tita Erlinda. Napatakip ako ng bibig nang makitang duguan ang kamay at damit ni tatay. Ganoon din si Tita Erlinda. Anong nangyari? Bakit duguan si tatay? Ito na kaya yon? Gulat kong tanong sa sarili. Linisin mo ang sarili mo sa CR, Tonyo, at baka makita ka ni Melvin. Utos ng ginang at pumasok na sa loob ng bahay. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Sir Casper. Pasimple akong pumasok sa bahay at dumiretso na sa kwarto para hindi magduda si tatay. Maya-maya pa nang marinig ko ang pagbukas ng pinto. Nagkunwari akong tulog. Pero pawisan ako noon. Na mga sandaling iyon na pag-isip-isip ko na kailangan kong iligtas si tatay. Kinabukasan, nagkunwari akong walang alam sa mga nangyari. Naging maayos naman ang maghapon hanggang sa dumating ulit ang gabi. Muli, umalis na naman sina Tita Erlinda at tatay
Pero na mga sandaling ito ay naglalakad na lang sila. At ang paalam nila ay pupunta sila sa bukid ni Tita Erlinda at may gagawin lang doon. Dito ay kinausap ko na si Mayumi. Nakita ko kagabi si tatay. Duguan siya. Nagsisimula na talaga silang magasik ng lagim, sagot ni Mayumi. Tinanong ko si Mayumi kung bakit hindi naaapektuhan ng lutong pagkain si Tita Erlinda. May lasa naman ang niluluto niya. Di ba kasi? Hindi pwede sa kanila ang asin at ang mga ibang rekados. Ang sabi naman ni Mayumi, ibang luto ang kinakain ni Tita Erlinda. Naging maayos naman daw ang pagpapalaki kay Mayumi. Naging ganon lang daw ang ginang simula nung mamatay ang asawa nito noong nakaraang taon. Nagtyaga na lamang si Mayumi dahil hindi naman siya ginagawa ng masama ng ginang. Kaso, kailangan na siyang matigil sa ginagawa, determinadong sagot ni Mayumi. Tumango ako. Napagdesisyon na namin na maghanap ng albularyo para makatulong sa amin na magamot si tatay. Naggambing iyon, umalis kami. Sakay ang sasakyan para maghanap ng albularyo. At meron naman akong kilala na nasa baryo namin. At yun nga, nakahanap na kami ng albularyo. Tinanong niya kami kung ano ang kailangan namin. Ipinaliwanag naman namin. Tutulungan ko kayo lalo at ayaw ko nang may mapahamak na mga tao dahil lang sa kanila at hanap buhay, sabi ng albularyo na si Tatay Roldan. Nag-iusap kami na sumama siya sa amin para hanapin si Tita Erlinda at si tatay. Pumayag naman siya. Bago yun kinuha niya. Pero bago iyon, kinuha niya ang mga gamit niya laban sa mga aswang dahil baka kakailanganin namin yon. Sumakay na kami sa sasakyan. Pinaandar ko iyon patungo sa mga karatig baryo. Hindi nga kami nagkamali dahil may nadaanan kami roon. Nagkakagulo na ang mga tao. Tinanong namin ng isang babae. Ang sabi niya, parang may aswang daw ang naghangad sa buntis. Kaagad namang hinanda ni Tatay Roldan ang mga armas at ibinigay ang buntot pagi at punyal sa amin ni Mayumi. Kung kinakailangan na patayin mo ang tatay mo, gawin mo para sa nakakarami, sigaw ng matanda at para bang nagalit. Nag-aalinlangan ako. Hindi ko papatayin si tatay kung magagawan pa ng paraan ang pagiging yanggaw niya. Tinungo namin ang mga pinagkakaguluhan ng mga tao. Para iyong liblib na komunidad at doon nakita namin sina Tita Erlinda at tatay na para bang nahipnotismo na ang mga tao at niyayanggaw ang mga ito sa pamamagitan ng pagkain na ibinibigay nito. Tinawag namin ang kanilang pansin. Napatingin sa amin ng dalawa. Anong ginagawa ninyo rito? Galit na sigaw ni Tita Erlinda. Nandito kami para tapusin ang kasamaan mo, sigaw ni Mayumi. At yun ay wala silang pag-alinlangan na sumugod sila sa amin. Dito naman ay biglang umeksina ang albularyo. Matanda na ito pero hindi ko akalain na sobrang lakas nito at liksi. Kaagad niyang pinagpapalo ito ng latigo. Sigaw ng sigaw naman si Tatay Roldan, lalo na si Tita Erlinda. Sila ang punteriya ng albularyo. Ang mga tao naman na naroon ay nagsipagtakbuhan. Kanya-kanya silang direksyon sa pagtakas, pero hindi na iyon pinansin ng albularyo. Dito ay wala akong magawa. Akala ko ay simpleng paghampas lamang ang ginawa ng albularyo. Pero ang atake na pala iyon ang dahilan kung paano mawasak o matapos ang kanilang buhay. Hanggang sa hindi ko natiis, naitulak ko ang albularyo, kaya ang binalingan na lang niya ay si Tita Erlinda. Si Mayumi naman noon ay
napapansin ko rin na parang ipinako sa kinaupuan nito. Nakatalong ko na lang kasi ito at umiyak ng umiyak sabay takip sa kanyang tenga. Doon awang-awa ako kay tatay. Sumusuka ito ng dugo at nanghihina. Puno ng mancha ng dugo ang kanyang katawan. Tay, magiging tao ka pa. Pag-aagalingin kayo ni Tatay Roldan. Umiiyak kong sabi. Subalit umiling siya. Hindi na, anak. Patawad. Naibenta ko ng sarili ko kay Erlinda para guminhawa ang buhay mo. Masaya ako na natapos na ang lahat ng ito. Patawarin mo ko, anak, sa mga nagawa ko. Gusto ko lang gumanda ang buhay mo at hindi mo maranasan ang mga naranasan ko. Umiiyak na sabi ni tatay habang may bumubulwak na dugo sa kanyang bibig. Hindi, tay. Mabubuhay ka pa. Lumaban ka. Subalit, tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Napatingin ako kay Mayumi na umiiyak habang hawak na ang katawan ng kanyang ina. Bakit mo ito nagawa sa akin, Mayumi? Nangihina at puno ng hinanakit na tanong ni Tita Erlinda. Kailangan nang matapos ang kasamaan ninyo, Nay. Hindi na maganda ang ginagawa mo. Umiiyak din na sabi ni Mayumi. Nang tuluyan ng mawala ng buhay sina Tatay at Tia Erlinda, isinakay na namin sila sa sasakyan. Si Tatay Roldan ay ginamot niya ang mga nayanggaw na nagpaiwan doon. At para bang walang mga lakas, kaya hindi ito nakatakas. Sa mga tumakas naman ay hindi namin alam kung hanggang ngayon kung nagkakalat pa ba ang kanilang lahi. Kahit ganun pa man, nagpasalamat pa rin kami sa matanda. Umuwi na kami ng bahay at inisikaso ang burol ng dalawa. May ilang nakiramay din naman, pero karamihan ay mga trabahante lang din ng ginang. Kinabukasan din iyon ay inilibing na sina Tatay at Tia Erlinda. Halos walang nakakaalam sa mga malalayong kapitbahay kung ano talaga ang nangyari. Pero alam ko na alam na nila kung bakit. Hindi lang nila masabi kahit sinabi pa namin na nadisgrasya ang mga ito. At yun nga ang nangyari. Makalipas ang ilang araw na paglibing, kumalat ang tsismis na nabugbog daw ng taong bayan o tinugis ang dalawang ito nang mangbiktima sila Tatay sa kabilang baryo. Magiging maayos din ang lahat, Mayumi. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tumango lamang ang dalaga at yumakap sa akin habang umiiyak. Ako naman ay palihim na tumutulo ang luha dahil nawala sa akin si Tatay. Lumipas ang mga araw at naging maayos naman ang lahat sa amin ni Mayumi. Naasikaso namin ang mga negosyo, bukid at iba pang pinagkakakitaan ni Tia Erlinda. Nagkapalagayan din ang loob naming dalawa hanggang sa maging magkasintahan kami na hindi ako nanligaw sa kanya. Basta, parang ang bilis ng pangyayari. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na pareho kaming hubad. Kaya ang ginawa namin ay nagtalokbong kami ng kumot, baka malamigan kami. Kala nyo ha. At yun nga nung nagpasya kaming magpakasal, charap buhay na. So ngayon, Sir Casper, ay may dalawa na kaming anak na malalaki na din. Masaya ang aming pamilya at maayos ang aming buhay. Kahit isa lang ang body count ko. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa nakikinig at sa lahat ng tumapo sa kwentong ito. Mabuhay kayo hanggat may libre pang hangin na pumapasok sa mga baga ninyo. Huwag kalimutan magpandesal.